may blessing ba sa ending? Gandang tanong, ano? Magandang umaga po sa inyong lahat. I greet the God in you, who is the God in me. Praise be Jesus, Mary, and Joseph. Kumusta po kayong lahat? At ngayon po ay pinagdiriwang natin ang ika-33 linggo sa karaniwang panahon. 33rd Sunday in Ordinary Time. At ito po ay nagbibigay na po sa atin ng signal, sign, tanda. May palatandaan na po na malapit na ang pagtatapos ng ano po? Ng buhay ko? Ng buhay mo? Pagtatapos ng mundo? Pagtatapos ng relasyon mo? Pagtatapos ng paghihirap mo? O pagtatapos ng kaligayahan mo? Malapit nang matapos ang maliligayang araw mo. Yun ba ang pagtatapos? Hindi. Ang pagtatapos po ng kalendaryong liturhikal ng simbahan. Dahil po next Sunday, yan po next Sunday, take note po of the date, November 20, ay big celebration po dito po sa Word Access. Bakit? Yan. We will be celebrating the 3rd year anniversary. Natapos ang 2nd year, ngayon ay magiging 3rd year na. Wow, di ba? Celebratory. Hindi lahat ng ending ay malungkot. And take note po, ito yung the biggest celebration. Hindi po yung 3rd year anniversary ng Word Access, kundi the Christ the King, the solemnity of Christ the King. And it will mark the end of the liturgical year. And magsisimula naman tayo ng isang panibagong kalendaryong liturhikal ng ating paglalakbay bilang mga Kristiyano, Katolikong Kristiyano, Advent. Amoy nyo na ba ang Pasko? Yung iba ayaw amoyin. Ayaw pang dumating ang Pasko. Bakit? Hindi pa ako ready pang bigay ng mga aginaldo sa mga inaanak ko. Naku, namumroblema. Diyos ko, huwag mo nang problemahin yan. Problemahin yan. I would like you to focus on our reflection this Sunday. I invite you to focus on the word ending. Father, iba yatang nasa isip ko, ending. Para yatang magtataya ako. Ano, taya ka na sa ending? No, pagtatapos. This is the truism of life. Ito yung katotohanan ng buhay. There is a beginning, there is ending. May simula at may katapusan. Tandaan po natin, At sa bawat katapusan, mayroon uling pagsisimula. At sa bawat pagsisimula, lagi natin ina-anticipate ang pagtatapos. Walang forever, Lahat may katapusan. Sa mundo, Walang forever sa mundo, Ang forever nasaan? Kay Lord lang ang forever. Sa langit ang forever. Ikaw, ang tanungin kita, anong mas gusto mo? Maganda, this is a very personal question. Anong gusto mo? Ano bang preference mo? Mas gusto mo ba yung lagi kang nagsisimula? Wala ka namang natatapos. Puro lang simula. Yung iba, puro simula. Walang natatapos. Anong gusto mo? Puro beginning, laging simula ng bagong relasyon, simula ng bagong project, simula ng bagong plano. Laging gusto natin bago. Fresh naman, fresh. Exciting, exciting. Bagong relasyon, bagong pangarap, bagong plano, bagong biyahe, Father. Kasi bagong adventure, exciting. Kaso ang problema, puro simula Walang natatapos. O kaya, ending. Mas gusto mo ba, prefer mo yung ending? Yung ending? Pero, marami sa atin ay medyo, sa totoo lang ito talaga. Real talk tayo. Marami sa atin uncomfortable sa ending.
Marami sa atin ayaw ng ending. Bakit? Kasi, lalong-lalo na kapag na-attach na tayo. Di ba? Pag na-attach na tayo, at home ka na. O kaya, pakiramdam mo, hindi mo pa naibigay yung the best mo. Pakiramdam mo may kulang pa. Another reason is, kasi ang ending ay may paghihiwalay. Di ba? Ito pa, nakakatakot. May kamatayan. Masakit ang mga endings. Ouch! Aray! May sakit, masakit ang ending. Di ba? Oh, malungkot ang ending. Kaya nga sa mga teleserye, lalong-lalo na yung mga pinanonood yung mga series, di ba? And as much as possible, ayaw niyo mag-ending. Pero hanggang 14 episodes lang talaga. Hanggang 20 episodes lang talaga. Gusto mo man ituloy, ayaw nang ng director. Tapos na. Kaya nga, addicted sa beginnings eh. Ayaw natin, di ba? Sa ending, dahil addict na tayo sa beginnings. Pero ito, makinig. Tayong mga addict na sa beginnings, pakinggan nyo. Real blessings are in endings. Naniwala ka? Real blessings are in endings. Sa totoo lang, you don't need to mourn, to dwell, to linger and mourn over all endings. You don't need to be sad just because we were taught that endings are bad and painful. Some endings are happy and they will lead us to happy endings. Kaya nga sa mga pelikula, gusto ninyo, happy ending eh. Kaya nga gusto kilig na kilig tayo sa mga happy endings eh. Yes. Totoo. Some endings may hard and difficult because of separation, paghihiwalay. And this is the hardest endings. Alam niyo ko yung hardest endings are always the ones that are best for us. But when you look back and reflect the wisdom behind of all those endings in your life, then you will realize that you become who you are today because of those series of endings. Series of endings. The hardest endings doesn't always give us pain. The hardest endings don't always give us pain. They also bring the biggest joys. Blessings and endings. Naniwala na kayo? Am I making sense? O, takot ka pa ngayon sa ending? Can you imagine, no? Ang isang buntis na ina, tingnan mo, kapag natapos na iluwal ang kanyang sanggol. Diba? Kahit umiiyak sa sakit, but there is joy. Sa isang estudyante, na sa 4 na taon na paghihirap sa kolehiyo, the moment na umakyat sa stage at kukunin ang kanyang diploma at makuha ang kanyang baccalaureate degree, hindi po ba joy iyon? Yes. Sa isang OFW, sa ilang taon, 2-3 taon, na paghihirap at hiwalay siya sa pamilya niya, kapag natapos na ang kontrata, malulungkot siya dahil
mawawalan siya for a moment ng trabaho, pero joy sa pag-uwi sa pamilya. Look into those moments of endings in your life that bring the greatest joys, not only for you, but also for your loved ones, for your family and community. Yes. Ano ang blessing na pinapaalala sa atin ng mga pagbasa sa mga endings ng buhay natin? Take note from the book of the prophet Malachias. Ano yung una? Sabi ni Lord kay Malachias, kaligtasan at kagalingan. Yes. Kapag tayo ay faithful until the end, hanggang sa dulo ng buhay natin, faithful tayo sa Diyos, until sa katapusan, ililigtas at pagagalingin tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Promise yan ng Diyos sa akin. Kay San Pablo sa ikalawang pagbasa, ano ang blessing sa ending? Maayos na buhay. Ipinapakita sa atin din dito ni St. Paul ang kahalagahan ng tinatawag nating unwavering faith. Yes, kasi may mga Kristiyano noon na naging tamad na. Naging tamad na sa pananampalataya. Pero anong sabi ni San Pablo, pinaliwanag sa kanila, when you are faithful to the faith until the end, if you keep the faith, if you live the faith without wavering, ano ang matatamo mo at the end? Maayos na buhay. Dahil sabi ni San Pablo, ang totoong pananampalataya, hindi hiwalay. Sa buhay pamilya mo, sa paghahanap buhay, sa pagtatrabaho, kaugnayan. At doon natin higit na isinasabuhay ang totoong pananampalataya sa Diyos. At ang bunga nito, at the end, is maayos na buhay, magandang buhay, masaganang buhay. Third kay Jesus, sa Ebanghelyo kay San Lucas. Dito, big words, buhay na walang hanggan. Alam niyo si Jesus, He doesn't offer false promises sa kanyang mga followers. Oh, follow me. No, ayun. Nako, maganda dito ang i-offering ko sa inyo. No pain. No. No false promises. Nagpakatotoo si Jesus. Ibinisent niya ang totoo. There will be trials. There will be difficulties. Yes. But, sabi ni Jesus, these difficulties can be opportunities for you to be steadfast in the faith, to stand on the faith, to fight for the faith, to live the faith with love, with greater hope, with greater love, with greater hope. Yes, perseverance in the faith. These trials, ulitin ko, these trials and difficulties are opportunities for us to persevere in the faith. Kaya sabi nga ni Jesus, by your perseverance, you will secure your lives. Sa inyong pagtitiis, ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Panginoon, Ikaw ang kasama ko sa pasimula ng paglalakbay sa buhay. Ngayon ay naharap ako sa realidad ng pagtatapos. Salamat at narito ka pa rin at ginagabayan mo ako hanggang sa dulo. Salamat sa pagpapala mo. Salamat sa matatag na pananalig na ipinagkaloob mo. Salamat sa biyaya ng pagtitiis. Sa iyo may paghihilom. Sa iyo may maayos na buhay. Sa iyo may buhay na walang hanggan. Amen.